Kasi binulyom ko siya. Okay, channel 2, tingnan natin. Parehas. May channel 2, mas malala oh. Yung meron ba yan? Mas malala, magalaw dito. Oh. Ha? Yung Ibig sabihin, dalawang channel na may problema nito. Today's video, bali audio master na CA20 galing Bulinaw, Pangasinan na naman ulit. Shoutout and then maraming salamat. Audio master na CA20 white panel. Yung ganitong klaseng series, napapansin ko lang, or ganitong klaseng panel is common or marami nang gumagamit ng ganitong pormahan. Ayan na, hinulit ko audio master na CA20. Ang issue kaya dinala rito sa akin, pa-fix bias. Bago pa ito, nung December pa lang, mag-isang taon pa lang, nabili niya. Tapos meron daw siya napapansin, yung channel 1, parang may kaluskus daw na tunog. Basta meron daw annoying sound na lumalabas sa may channel 1 niya. Ayan, basta gawin na lang daw yung pwedeng gawin. Okay? So ngayon, buksan muna natin ito para mabilis yung video natin. Kailangan yung video natin is mabilisan na. Binaklas ko na yung takip niya. Ayan. Grabe yung laman nyo. Gold na gold oh. Mamahalin to kasi gold eh. Yung heatsink nya is naka gold coated din ito. Yung capacitor nya ganun din. Ayan. Paging ko muna sa inyo. 110.55 yung supply nya. Literal na CA20. Tangka ko sa mga CA20 ngayon, mga nasa 110 na lang yung supply nya. 110 na lang. Di katulad ng mga C20 dati na sa mga Mikel na saktong 120 talaga siya. Ito 110 na lang. Ayan, ito yung transformer niya, medyo mababa na konti. Bawi sa may capacitor. 12 piraso na nakalagay yung voltahe. 100 volts by 22,000 microfarad. Ayan, tapos ang ginamit na power output is NGW 0302 and then 0281. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pairs ya, by transistor pero yung output dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yung isa dyan is drive. Okay, 16 pairs NGW kabilaan. Okay. Ayan. Ngayon, naglagay na ako ng speaker and then audio source. Tapos ginalaw-galaw ko na yung switch. Ito, tip sa mga may mga power amplifier dyan. Minsan, galaw-galawin nyo yung switch dito sa may likod. Kasi minsan, nagtataka kayo kung bakit walang audio or pangit yung tunog. Minsan, nasa switch lang yung problema. Ayan na, binibigyan ko kayo agad ng tip Galaw-galawin yung mga switch, huwag nyo kantayin na ma-stack siya ng tuluyan. Kapag na-stack na siya, galaw-galawin nyo lang, pwede contact cleaner or langis, pwede yan, pwede kayo maglagay ng ganong vent. Okay, ginalaw-galaw ko na yung kanina. Ang sabi ni sir, parang channel 1 daw yung may annoying sound. Dito ginalaw ko na yung mga switch Okay, audio source natin is itong cellphone natin na isa. Buhayin natin to, ganda ng mukha niya. On na siya, tahimik ng fan siguro kwanto maglalakas yan kapag nakaramdam ng init. So channel 1 wala yung music. Ayan, ako mapapansin nyo, normal yung tunog diba? Normal na. Ito channel 2. Yan. Ngayon, i-post natin yung music. Teka lang, i-post ko yung music Tapos, volume up natin to. May tumawag kasi sa akin. Meron na kami narinig. Ito. Ayan kahit sabi ni pare, marinig talaga, marinig. Hindi nyo lang gano'ng marinig dito kasi malayo tayo. Ayan meron Akala mo yung kinakalabit na, alam mo yung mga radyo dati na kinakalabit ng ipis, may ganong tunog. Ganon siya. Channel 1 channel 1 to, kasi binulyom ko siya. Okay, channel 2, tingnan natin. Parehas. May channel 2, mas malala Yung meron ba yan?
Mas malala magalaw dito. Oh. Ha? Yung ano, yung... Ibig sabihin, dalawang channel na may problema nito. Parang ka-problema ng kwanto. Yung ginawa ko na si A20 na isa, na nasa input buffer ang problema. Sana hindi sa input buffer ha. Ikan ko kayo, once na na-troubleshoot ko na. Or sukatan ko muna ng bias ito kasi pinapapix bias naman. Bahala na, balikan ko na lang kayo. Binaklas ko na yung board, dalawa. Kaso lang, ipipix bias daw to. Ipix bias muna natin tapos bago natin hanapin yung maingay niya. Parang dito talaga sa may kwan pa. Inalaw ko na yung mga switch pero may maingay pa rin. Ay fix bias muna natin. Wala. Kunin muna natin yung bias niya, yung reference niya para meron tayong ideya kapag i-fix na natin ito. Dito 0.25 dito. Dito naman parang kamay natin. Dito naman nasa 0.26. Okay. Alin ang gusto nyo? Ito or ito? Dito na lang, itaas natin na konti. Ito kasi parang mababa yung masyadong tunog niyan. Medyo ngunguin na tinga niya. Ito, taas natin ng konti. Dito mga 0.26, 0.27 lang. Papalabas natin ng bias. Tapos yung ginamit na trimmer ay linear. Linear tawag ko dyan eh. Hindi siya yung katulad ng ganito. Kulay blue, linear siya. Baklasin na natin parehas. Tapos diretso calibrate na tayo. Pinaklas ko na yung dalawang board and then finix ko na. Sa totoo lang guys, napakahirap mag-calibrate. Maghirap ng calibrate. Kaya hindi ko na pinakita kasi haba lang yung video natin. Ito, diretso na lang tayo. Yung value ng trimmer is 102. 1K lang ito. Linear tawag ko rito eh. 102, W102 is 1K. Ayan, dalawa. Ayun, dagdag bawas na ako para makuha ko yung 0.3 na bias niya. Ayan, nilagay natin na ito 510. Nagbe-blur yung camera ko. Ano? 510 na 5 band. Ito naka-kwan na rin to. Naka-fix na rin to. Inuna ko ito kasi sinusukatan ko siya. Sinusukat-sukatan ko siya. Okay, 500 510. Yan. Ito. Yan, naka-fix na ito ah. So ngayon ibabalik ko and then pakita ko sa inyo. Na-fix na yan ah. Naibalik ko na yung dalawang board. Niulit ko 510. 510 ohms. Para dito sa may CA20 na Audio Master. Medyo inangat ko lang siya ng konti kaysa una natin kasi yung una sobrang baba nun. Mahina na ngungu. Ito ang ganda oh. Nasa 0.3. Ganda ng bias nito. Ganda ng bias. Ayan oh. Okay. Naka-fix na. Tinanggal na natin itong linear trimmer. Dami kong tinisting, dami kong sinubok oh. Ngayon, maglalagay tayo ng speaker and then try natin mag-audio test muna. Tingnan natin kung ano magiging tunog niya. Lagay na tayo ng speaker ulit. Ayan, audio source natin. Kanina pa tumutugtog yan. Okay. And then napansin ko pala, meron pa rin kaluskos na lumalabas na tunog eh. Dito talaga, dito sa input buffer yan. Magbabaklas pa tayo niyan. Ito wala. Ito naka-post pala. Okay. Ayan oh. Mas lumakas na konti ito kumpara sa una. Ayan oh. Naka-fix na ito ah, naka-fix na ito. Okay. Audio naman na. Ang tanggalin na lang natin yung medyo parang akala mo nagpiprito. Punta tayo sa may back panel niya. Wala naman ibang ito, yung amplifier normal naman eh. Doon na lang sa may back panel po natapos ng ilang araw natin na paggagawa dito sa may Audio Master ng CA20.
Take note guys, medyo natagalan ako bago ko idugtong yung video na to dahil hirap na hirap ako. Nahirapan ako hanapin yung ingay ng input buffer niya. Kaya pasensya na kung ganito naging kalabasan ng gawa natin. Kasi itong mga nangingitim na yan, mga flux yan. Okay, pinalitan natin lahat. Pinalitan natin lahat ng IC rito. 55 55, ano bang value nito? 4560. Napapansin ko, sobrang nipis na ng linya ngayon. Kung mapapansin nyo, makita naman sa video, oh. Sobrang nipis ng linya, kaya konting hinang mo lang, napuputol sa bigla. Yan, pinalitan natin lahat ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi mahirap magpaisa-isa. Kaya ginawa ko, sinabay ko na pinalitan lahat yan. Okay? Para isang galawan lang. Although nakailang subok din ako. Ang unang ginawa ko, paisa-isa din. Ayaw eh. Hanggang saan ginawa ko, pinalitan ko na lang lahat. Pati itong non-puller nga is naghanap pa ako sa iba. Akala ko baka sira lang yung non-puller. Pero hindi, ganun talaga kapag nagre-repair ka. Yung tipong pwede mong subukan is susubukan mo. Kumbaga try and error para makuha mo lang. Sa ngayon, nagka-audio na ito eh. Ang obserbahan ko lang dito kung meron pa siyang tunog na parang kumakalaskos. Yung sabi nga na matatanda dati eh, parang may ipis sa loob ng speaker nila or radio nila. Ayan. Ganyan na yan, hindi ko na tatanggalin yan kasi ang hirap maglagay dito sa loob, maliliit. Okay na yan. So ngayon, babalik ko muna ito sa may back panel. Tapos kita ko sa inyo na tumutunog na siya ng normal. So, naway hindi na babalik ha. Naibalik ko na yung buffer sa may back panel. Ito. Ulang na lang dito is tornilyo na ng back panel natin, and then itong input buffer, ito lang muna tornilyo natin sa loob. Ito. Tapos ayan, dalawang tornilyo. Yung dito sa labas wala pa. Saka na lang yan para pinamaba yung video natin. Okay, may nakakabit pa rin na speaker yan, yung ginagamit natin doon. Medyo inaan lang natin kasi maaga pa. 8:20 pa lang ng umaga. Ayan, tapos yung audio source natin is itong cellphone natin na isa. 20 na nga natin. 20 ko ha. Ayan, naka 20 na siya. Okay. Lala ka dyan. Yung fan pero parang hindi siya ganun kalakas. Maglalakas lang yung fan yan kapag nakaramdam ng init yan. Itong mga thermal sensor na yan, oh. Ayan. Thermal switch. Kapag makaramdam ng init, saka siya lalakas, mag-auto speed siya. Okay, itong kung mapapansin nyo, nung nakaraan sa unang video natin, sa simula ng video natin, kahit na naka-off itong volume is may kumakalaskos. Okay, may audio na siya, oh. May kumakalaskos. Ngayon, pause muna natin ito. Tapos lagyan natin ng volume. Tignan natin kung may kalaskos pa. Obserbahan muna natin. Nakaraan yan kapag ganyan, naka-volume siya, tapos i-off mo yung i-pause mo yung music, automatic may kumakalabit dito. Yung channel 1 yung pinakamatindi nun, yung pinakamalala niya na magalaw yung signal. And then channel 2 ganun din. Tapos may konting humming. Sa ngayon, wala na. Okay na ito. Ayun. Balik natin yung or i-play natin yung music. Ayan. Naka 220 na tayo ah. Okay. Ayan. Solid din ang tunog. Version 2 pala ito. Ibig sabihin may version 1 pa nito. Okay na. Channel 2. Channel 1. Okay. Working na. Ayun lang guys. Bali, ang ginawa natin, ayun, naka-fix bias na pala ito. Naka-fix bias na ito. Saan ba yun? Ayun yan. Naka-fix bias na yan. Naka-fix bias na. Tapos, yung input buffer is ni-repair natin. Wala na yung kaluskos or maingay na tunog niya. Ayun, sir, from Pangasinan. Bali, okay na. Pwede na ulit to. Okay, maraming salamat, sir, sa pagkakatiwala mo ng unit mo layo ng Pangasinan. Dinala mo pa rito para ipagawa lang sa atin. Naulit ko, Audio Master na CA20. And then, sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na once na maka-encounter ng itong klaseng unit,
alam nyo kung paano siya i-fix bias, tapos yung input buffer. Yun lang naman ang ginawa ko, pinalitan ko na lahat ng IC doon, pinalitan ko na. Tapos yung mga switch, contact cleaner lang. Although mag-ingat kayo kasi maliliit yung linya doon, konting maliit nyo lang mapuputol agad. Yan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre shop natin always on the go na 24/7. So mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in land.